الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay nasa aralin 2 na po tayo at sa ating subject sa akida at ngayon ay papasok tayo sa ibada. Actually, nasa screen nyo naman yung babasahin, so hindi ko na po babasahin para hindi po maubos yung oras natin. So kayo na lang po ang bahalang bumasa sa inyong nakikita dito kasi hindi naman maganda na babasahin ko pa yan at dito lang po maubos yung oras natin. So ang pagpapaliwanag ko po sa inyo ay sa pamagitan ng pamagat and then kayo na pong magbasa kung ano po yung nilalaman. Ano ba yung ibada? Ang ibada, mga kapatid, ito yung layunin bakit tayo nilikha ng Allah. Dahil sa ibada. Ano ba yung ibada? Yung ilan dito mga kapatid, kaya po dapat nagtitake note po kayo kasi hindi po lahat ng mababanggit ko ay nasa libro. Kasi ang gusto natin dito ay mapalawak ang inyong kaalaman. Hindi lang po tayo nakafocus sa libro na inyong binabasa. Okay? So dapat po ay nakatake note kayo. Kung wala po sa libro ay mag-take note po kayo. Ang ibada, sa Tagalog ay tinatawag na pagsamba. So ano yung ibada? Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batin. Ang ibada ay isang pangalan o malawakang pangalan na saklaw nito lahat ng mga gawa at salita na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala maging ito man ay hayag o lingid. Magsalita ka ng isang bagay na pag-alala sa Allah, ibada. Kakain ka, magsabi ka ng bismillah, ibada. Ibig sabihin, may gantimpala kapag ginawa mo. Yan ang ibig sabihin ng ibada. Pagsabi mo ng Allahu Akbar, may gantimpala ka, ibada. At ang ibada mga kapatid, itong pagsamba natin, ang pagdarasal, ang pag-fasting, ang pagbigay ng sadaka, ang pagtulong sa kapwa, ang paggagawa ng sunnatul rawatib, pagbibigay ng zakah, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabasa ng Quran, at ano pang mga uri ng gawain na papasok sa ibada ay may mga gantimpala ito. At take note, hindi ito tatanggapin maliban sa dalawang kondisyon. At alam ko wala ito sa libro, paki-take note nyo na lang po. Dalawang kondisyon upang matanggap ang ating ibada. Dalawang kondisyon na hindi pwedeng maghiwalay upang matanggap ang ating ibada. Upang mapalayo tayo sa bid'ah. Upang mapalayo tayo saan? Sa bid'ah. Ano yung bid'ah? Ang bid'ah ay isang gawaing ligaw na walang basihan. Kumbaga, gumagawa ka ng isang pagsamba na hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi ginawa ng kanyang mga sahaba. Okay, bilang kaalaman, siyempre kayo ay nasa level 1 pa lang naman. Ano ang ibig sabihin ng sahaba? So, lagi niyo pong naririnig, di po ba? At anong ibig sabihin ng tabi'in? Anong pagkakaiba ng sahaba at ng tabi'in? Actually, dagdag kaalaman na lang po ito para sa inyo. Ang sahaba, sila yung mga tao sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na niyakap nila ang Islam sa harapan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nag-Muslim sila sa pamamagitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam o kaya ay sa pamamagitan ng mga sahaba at namuhay sila kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi po kailangan na sila nag-Muslim sila sa propeta, bagkus nag-Muslim sila sa time na nakita rin nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam at namuhay sila kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam at hanggat sa naghiwa-hiwalay na sila at doon sila namatay sa pananampalatayang yun ang tawag doon ay sahaba. Paano yung nag-Muslim sa pamagitan ng sahaba na hindi niya nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam, yung taong yun? Ang tawag sa kanila ay tabi'in. Kahit nabuhay sila sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad ni Uwais. Si Uwais katanggap-tanggap ang kanyang dua, siya ay taga Yemen. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nakita niyo siya, humiling kayo sa kanya na ipanalangin kayo. Opo. So nakuha niyo pa pagkakaiba ng sahaba at tabi'in? Ang sahaba ay ang mga nag-Muslim at nakita nila at nakasalamuhan nilang propeta sallallahu alaihi wasallam, niyakap nilang Islam at nakasalamuhan nilang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tabi'in, nag-Muslim sila na hindi nila nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam at namuhay sila sa time ng propeta
sallallahu alaihi wasallam. At meron din mga tabi'ut tabi'in ay hindi na nila inabutan ng time ng propeta sallallahu alaihi wasallam pero nagmuslim sila sa kamay ng mga sahaba. Yan po ang mga tabi'ut tabi'in. Ano yung dalawang kondisyon upang matanggap ang ating ibadah, ang ating pagsamba? Upang matanggap ang iyong sala, ang iyong fasting, ang iyong pagpapakain, ang pagbibigay ng kawanggawa, pagbibigay ng zaka, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabasa ng Quran. Dalawa ang kondisyon upang tanggapin ang ibadah natin. Una, al-ikhlas. Una, al-ikhlas. Ano yung ikhlas? Ito yung dalisay na layunin na gagawin mo lamang ang pagsamba na ito para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pakitang tao. Magsasala ka para sa Allah, magka-fasting ka para sa Allah, magbibigay ka ng sadaka para sa Allah, magbasa ka ng Quran para sa Allah, gagawa ka ng mabuti para sa Allah, hindi para ipakita sa mga tao na ikaw ay gumagawa ng mabuti. So una, para tanggapin ang pagsamba, al-ikhlas o dalisay na layunin. Nagagawin mo ito para lamang sa Allah. Sapat na ba yon? Hindi po sapat. Pangalawa, al-mutaba'ah. Kinakailangan alinsunod ito sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka pwede magsala na hindi ginawa ng propeta ang kaparaanan na yan. Hindi ka pwede mag-hajj na hindi niya ginawa. Hindi ka pwede magbasa ng Quran na hindi niya ginawa. Hindi ka pwede mag-celebrate na hindi niya ginawa. Opo, kasi papasok dito ang bid'ah. Sa ibada, kapag ginawa mo ang isang pagsamba na hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tawag dito ay bid'ah. Gawaing ligaw. So, inshallah, malino po. So, dalawang kondisyon upang matanggap ang ating ibada. Al-ikhlas, madalisay na layunin para lang sa Allah. Al-mutaba'ah, dapat ay alinsunod sa ginawa ng propeta at itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang layunin natin dito sa mundo, mga kapatid, ay upang sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sambahin natin siya. Nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sugo at mga propeta upang iparating sa atin na walang dapat na sambahin maliban sa Allah. Yan ang pinakalayunin dito sa mundo. Upang sumamba lang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya sa pag-aaral. Pwede ba na mag-aral ang tao na hindi niya alam bakit siya nag-aaral? Pinapasok ka na magulang mo mula elementary, high school, college, tapos hindi mo alam bakit ka pinaaral ng magulang mo? At hindi mo alam ang layunin? Meron bang magsasaka na hindi niya alam kung bakit siya nagtatanim ng palay? Hindi pwede. Lahat ng nilikha ng Allah sa mundo may layunin. At ang pinakalayunin natin dito sa mundo, kaya tayo nilikha ng Allah upang sambahin lamang natin siya. Narito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit siya nagpadala ng mga sugo at propeta sa bawat nasyon? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ sa Suratul Nahl, ayat 36. At katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala kami ng mga sugo sa bawat bansa na nagsasabi, magsagawa kayo ng pagsamba para sa Allah. Ibig sabihin, sumamba lamang kayo sa Allah. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Upang para sa ibada. Ang sabi pa ng Allah, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ko nilikha ang mga jin, inkanto, yung mga hindi natin nakikita. At ang mga tao, maliban na lamang upang sambahin nila ako. Yan ang dahilan, bakit tayo nandito sa mundo. Upang sambahin lamang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nandito sa mundo para kumain lang, magsaya, mag-asawa, magtrabaho. Hindi po. Hindi po sapat yan. Babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Katakutan niyo, mga kapatid, ang araw na babalik tayo sa Allah, tatanungin tayo. Tatanungin ka ng Allah. Binigyan ka niya ng magandang buhay, magandang pangangatawan, mahabang edad, mahabang buhay, magandang trabaho. Sinamba mo ba ang Allah? Inutusan ka magsala, nagsala ka ba? Inutusan ka mag-fasting, nag-fasting ka ba? Inutusan ka magbigay ng zakat dahil sa dami ng kayamanan mo, ginawa mo ba ito? Namuhay ka lang sa mundo na parang hayop na walang pakialam. Kaya matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Dapat alam natin bakit tayo nandito sa mundo. Binigyan ka ng Allah ng pagkain, ng trabaho, asawa, tapos hindi ka makaalala sa Kanya. Makaalala ka lang pag bingit na ng kamatayan? Hindi pwede yun.
Ang layunin sa paglikha sa mga tao at jin, tayo mga na hindi nakikita. Upang sambahin lamang siya at tanging siya lamang at wala nang iba. Huwag kang magtambal. Nilikha ka ng Allah tapos may mga rebultos, sasabayin mo si Jesus. Sasabihin mo may anak ang Diyos. Nilikha ka ng Allah na mag-isa lang niya. Tapos pagdating sa pagsamba, dadagdagan mo siya. Kailanman, hindi niya patatawarin ng kasalanan ng pagsamba maliban sa kanya. Kaya dapat ialay natin ang pagsamba natin lamang sa Allah. Alam niyo ba ang ibadah ay may tatlong haligi? Kanina may dalawang kondisyon. Ito naman ay may tatlong haligi. Una, ar-raja. Bakit ka nagsasala? Siyempre naghahangad ka rin ng gantimpala. Di po ba? Kaya ka nagfa-fasting sa araw ng Ashura kasi nalaman mo may gantimpala. Kaya nag-fasting ka sa araw ng Arafah kasi alam mo may gantimpala. Ar-raja, unang haligi ng ibada, bibigyan ka ng Allah ng gantimpala. Ikaw ay nag-aasam. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino mang nag-fasting sa araw ng Ramadan na may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala, ay patatawarin sa kanya ng Allah ang nakaraan niyang kasalanan. So yan, ar-raja. Pag nagsala ka, may gantimpala yan. Pag nag-fasting ka, may gantimpala. Hindi nawawala lahat sa pagsamba natin na may mga kaakibat ito na gantimpala. Ganito ka makatarungan ng Allah. Pangalawa, al-khawf. Bakit ka nagsasala? Bukod sa naghangad ka ng gantimpala. Al-khawf, takot kang parusahan ng Allah pag hindi ka nagsala. Pag ginawa mo, may gantimpala. Pag iniwan mo, may parusa. O di po ba? Ang ganda. So, sabi mo, maggawin ko na lang. May gantimpala naman pala eh. So, yan ang pangalawa. Kaya ka nagsasala, kaya ka nagfa-fasting kasi takot ka na sa kaparusahan ng Allah at takot ka sa Allah. At pangatlo, al-mahabba. Ginagawa mo yan dahil mahal mo ang gawain na yan. Hindi ka napilitan ha. Kasi ang pagsasala na napilitan, walang gantimpala. Inutusan ka lang pala. Nagsala ka lang kasi nakita mo yung pakakasalan mo, gusto niya magsala ka daw muna bago ka magpakasal. Opo. Naalala ko tuloy yung isang kwento na sabi nung babae ang gusto niyang pakasalan yung may isang mananampalataya. Nung marinig ito ng isang magnanakaw, nagsuot siya ng tob, yung suot ng Arabo para lang mapansin na matanggap siya sa kasal. Hindi naman mananampalataya yun. Kumbaga, hindi bilang pagmamahal sa sala yung ginawa niya. Nagpakitang gilas siya. Mas maaga pa siya sa nag-aadan. Bakit? Pakitang gilas nga eh. Hindi dahil sa takot sa Allah. Hindi dahil sa gantimpala. Hindi dahil sa pagmamahal sa gawain na yan. Kundi dahil sa babae. Mas nauuna pa siya sa imam. Kasi ang layunin niya para matanggap ng babae. Pabilisin natin ang kwento. Napansin ng babae at saka nung ama na may maaga sa masjid. Hindi nila alam yan yung magnanakaw. Subhanallah. Biruin mo ba naman pag ang tao ay nagkakagusto sa isang bagay, nakakagawa ng bawal. Gagawin, sabi nga nila, hahamakin ng lahat. Maangkin ka lamang. Yan ang mga hugot ng mga tao ngayon. Subhanallah. So dito, gumawa siya ng pagsamba, hindi para sa pagmamahal niya dito o katakot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang gantimpala yun. Ibibigay nga sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala yung babae, pero wala namang gantimpala. Kaya kinasal siya agad. Nung kinasal, yung tatay ng babae, ustads, nagtuturo sa Islam. Akala nila ustads yan. Isang araw, yung tatay ng babae ay mangingibang bayan ng mga ilang araw, kaya wala siya mapag-iiwanan sa magtuturo sa mga bata. Kaya wala silang napili ngayon na magnanakaw. Anong ituturo niya? Magnanakaw. Napilitan siya. So wala siyang sinasabi sa kanya mga estudyante kundi buksan niyo ang libro niyo. Yun lang ang sinasabi niya, buksan niyo ang libro niyo.
Then pagkatapos na naman ay maubos na yung oras din, sabi niya, isara niyo ang libro niyo. Doon na lang natatapos ang oras niya hanggat sa dumating na yung teacher. Na gano'n na lang ang ginagawa niya, buksan. Hanggat sa ang tawag na lang nila sa kanya si Bukas Tiklop. Na bago ang pangalan niya. Nandiyan na si Ustads Bukas Tiklop. Kasi buksan nyo, then itiklop nyo. So ito ay isa sa mga kwento na narinig ko lamang. Pero alhamdulillah sa ikhlas ng lalaki ay nagnanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na tawfikan siya ng Allah na matuto siya hanggat sa siya ay natuto siyempre. So, huwag ganon. Nagagawin natin ng isang pagsamba para lang sa makabundong bagay. Hindi tayo pinagbawalan ng Islam na gumawa ng isang bagay, halimbawa pagtuturo ng Quran o pag-aaral, pagtuturo kagaya ng ganito at magpapabayad ako. Walang problema doon. Basta ayusin lang ang intensyon. Halimbawa, yung ustads mo ay walang pera. Yung nagtuturo ng Quran, walang pera. Yung nag-aadan, wala rin pera. So, normal na sahuran siya. Kasi pagka hindi siya binigyan ng sahod, walang mag-aadan, walang magtuturo ng Quran, walang magtuturo sa madrasa, walang mga pera yan eh. Basta wag mong kalimutan na ginagawa mo yung pagsamba na yan, hindi lang para sa pera. Kundi kailangan mo lang yun, pero wag mong kalimutan na para sa Allah. So, kaya ingatan natin ang ating ibadah. Ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag tayong magmalabis. Sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayong magmalabis. Yung iba sobrang pagmamalabis. Halos hindi nalalabas ng masjid. Gusto pagsamba na lang araw at gabi, hindi na matulog. Kalimutan naman yung mundo. Hindi na mag-asawa, hindi na maghanap buhay. Nagalit ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Bakit nagmalabis sila eh? Yung isa sabi niya, hindi na ako matutulog. Magtatahajjud na lang ako gabi-gabi. Yung isa naman, mag-fasting na ako buong buhay ko. Yung isa naman, hindi na ako mag-asawa. Siyempre, hindi naman pwede pagmamalabis. Hindi tayo pwede magmalabis sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi rin tayo pwede magmalabi sa pagpuri sa mga scholar natin at sa propeta sallallahu alaihi wasallam na maging daan ito sa paggawa ng pagtatambal sa Allah. Yung mga libingan nila, namatay na yan. Wala na maitutulong yan. Bakit nyo gagawa na napakagandang mga libingan at iikot kayo doon at mananalangin kayo sa kanya? Siya ay matuwid na tao. Yan ay shirk. Papalabas sa iyo sa Islam yan. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magmalabi sa pagpuri sa akin kagaya ng ginawa ng mga Kristiyano kay Jesus na anak ni Maria. Dahil sa katotohanan ako ay alipin. Lamang kaya tituring ninyo ako bilang alipin ng Allah at kanyang sugo. La tatruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Huwag kayong magmalabis sa pagpuri. O tingnan niyo mga Kristiyano, sumubra sa pagpuri kay Jesus, ginawang anak ng Diyos. Pagkatapos gawing anak ng Diyos, ngayon, Diyos na nagkatawang tao na. So, ang Islam po ay sa gitna lang. Hindi siya sobrang maluwag, hindi siya sobrang mahigpit. Ganyan pong religion natin. Wala yushad hadha ad-din illa wala yushad ahadun hadha ad-din illa ghalabahu. Yassiru wala tu'assiru. Huwag tayo masyado magmalabi sa ating religion. Kasi maliligaw lang po kayo. Pag sobrang higpit naman, mayroon mga tao sobrang higpit. Opo. Hindi na makahinga yung tao sa kanya sa sobrang higpit niya sa reliyong Islam. Maluwag po ang ating reliyong Islam. Hindi tayo puro haram. Hindi naman tayo puro halal. Lahat siyempre babasin natin sa Quran at Sunnah. So, ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo at propeta dahil sa La ilaha illallah. Nang dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam, may kasamang Muhammad, Rasulullah. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At pagkatapos ay Muhammadur Rasulullah, kailangan yung pagsamba natin ay alinsunod sa itinuro sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa sa sala, sa zakah, sa fasting, sa hajj, hindi ka pwede mag-fasting, magsala na hindi niya ginawa. Kung ano ang itinuro niya sa atin, yun dapat ang gawin natin. At tandaan ninyo mga kapatid, dadako tayo ngayon sa tinatawag na khalifa. Tayo ay khalifa. Ano yung khalifa? Tagasunod. Kahalili tayo ng mga nakaraan.
Kung ano yung ginawa nila noon, tayo ang susunod. Paano sila nagsala noon, magsasala tayo. Paano sila namuno noon, dapat ganun tayo mamuno. Paano nila pinatupad ng batas ng Islam, ganun din natin dapat ipatupad. Yan ang ibig sabihin ng khalifa. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. So tayo dapat ang mamumuno dito sa mundo. At tayo ang tagapagmana ng mundo ng mga Muslim at mananampalataya. Tayo sa atin ibabalik ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga mananampalataya, mamanahin nila ang mundong to. Kaya hindi matanggap ni Iblis, la'natullahi alayh, na mas mataas ang antas sa kanya ni Adan. Tayo, mas mataas ang antas natin kay Iblis kasi si Iblis ay sumuway. Isa sa mga engkanto. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. At nung sinabi namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na magpatira pa kayo kay Adan, hindi ibig sabihin na si Iblis dito ay galing sa mga anghel. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Nagpatira pa sila maliban kay Iblis. Siya ang pinuno ng mga demonyo, si Iblis. Siya ay mula sa engkanto o jin, fafasakan amr Rabbi at sumuway sa kautusan ng Allah. At ang inutos namin sa mga anghel na magpatira pa kay Adan, lahat sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis. Siya ay isa sa mga jin, sinuway niya ang utos ng kanyang Panginoon. So nagmalaki siya. At alam niyo ba, nakapag-aral ko sa fiqh at nakuha niyo yung subject niyo na isa sa mga pinagkukunan ng batas ng qiyas, ang unang gumawa ng qiyas ay si Iblis. Ano sabi niya? قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong dahilan? Ba't hindi ka sumunod sa kautusan ko? قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Nagbigay siya ng qiyas. Kumbaga, hinambing niya yung sarili niya. Sabi niya, mas mainam ako sa kanya. Paghambing, kasi ang qiyas ay paghambing sa dalawang bagay. Mas mainam ako kaysa kay Adan. Bakit nilikha mo ako, ya Allah, sa impyerno o sa apoy at nilikha mo siya mula sa putik? Nagmalaki siya. Pero hindi siya nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Yan ang hikmah ng Allah. Kumbaga, ang paglikha kay Iblis ay isang napakasamang nilalang sa buong mundo, pero may layunin ng Allah bakit siya nilikha, upang masubok din tayo. Kasi kung wala si Iblis, ay sino ba bang magsusubok sa atin dito sa mundo para gawin ito ay haram at ito ay halal? At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nang winika ng inyong Panginoon sa mga anghel, katotohanan na ako ay maglalagay sa mundo ng khalifa. Tayo ang khalifa dito sa mundo ng mga mananampalataya. Tayo ang magmamana dito sa mundo. Kasi pagka ikaw ay hindi sumunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pasaway ka, lahat ay gagawin mo. Walang limitasyon sa inyo. Ang sabi ng Allah, am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Yung mga tao na yan na marami dito sa mundo, inaakala ninyo ay nakikinig at nakakaunawa. Hindi. Sila ay parang hayop na kahit tawagin mo, hindi makarinig yan, hindi makaunawa. Balhum adallu sabila, mas masahol pa sila sa mga hayop. Kasi alam nilang katotohanan, hindi pa sila sumusunod eh. Kaya dapat mga kapatid, ialay lang natin ang pagsamba natin sa Allah, ang pagkatay natin, lahat. Pagzaka, pagsala, ang buhay natin, ialay natin sa Allah. Walang susi ang paraiso kundi ang pagsamba lamang sa Allah at hindi niya kailanman mapapatawad ang pagsamba maliban sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit nagpadala ang Allah ng mga sugo at propeta upang sambahin lamang ang Allah at huwag magtatambal sa Kanya. Sabi ng Allah, sambahin ang Allah at huwag kayong magbigay ng katambal sa Kanya. U'budullaha wa la tusyriku bihi shay'a. Huwag kang magtatambal, huwag kang maglagay ng rebulto, huwag mo siya bigyan ng anak at huwag mo sabihin siya nagkatawang tao. Hindi kailangan ng Allah na magkatawang tao. At ang kasalanan na walang kapatawaran ay ang pagsamba maliban sa Allah. Pag-alay ng mga hayop maliban sa Allah. Mag-aalay ka sa ilalim ng puno, aalay ka sa libingan, aalay ka sa mga
engkanto, yan ay napakalaking kasalanan at mapapalabas po kayo sa Islam. Kaya, lahat ng pagsamba natin ay para lamang sa Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo, Muhammad, na ang aking pagsamba, pagsala, at ang aking mga alay na mga hayop, ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para lang sa Allah. So yan po mga kapatid, ang kabuuan ng ating aralin to. Naway napulutan yun ng aral ang tinalaki natin ngayon. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.